alam nyo, ang ganda ng response nung last episode ng The Tara Podcast, lalo na sa YouTube. Yung episode na yun was about ang ganda mo, Iloilo. Wow. Salamat sa mga nanood doon at medyo may mga nag-follows din no? Nag-comment. Ang dami pa. Nagko-comment pa sila until now. Welcome kayo dito sa Iloilo. Balik kayo agad. Mga ganon. Kaya ang ganda ng response nun. Kaya natin pinag-usapan yon kasi kakagaling lang natin ng Iloilo. Fresh na fresh pa yon nung 1 week moment ba? na yun. 1 week ago week pa lang. Gabi. So speaking of, kasi 'di ba, medyo nagbalik tayo sa local travels. Yes. Pero konti lang. Ano lang, Oo. pampa-insert lang sa namin, sa pagta-travel. Pero parang nabanggit ko din last time, babalik tayo international very, very soon. Very, very soon talaga. As in, very, very soon guys. Kaya antabi lang kayo. Baka doon din tayo mag-record ng ating podcast if ever. So speaking of, kasi ang topic natin ngayon, alam ko nakikita nyo na sa title, no? Pagkapindot nyo palang nakita nyo na yun. Love the Philippines. Yeah. Actually, love the Philippines. Ganun nga. Yung Mabilis. pagkabasa doon. Hindi love the Philippines. Ayun yung no? Love the Philippines. Joke lang. Ayun yung slogan natin ngayon sa tourism dito sa Pilipinas. Tama? Yes, that's right. At bago yan, welcome kayo dito sa The Tara Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So Tara Podcast, Travel and Real Adulting Podcast. Ayan. So pag-uusapan natin, hindi lang sa travel, pati sa pag-a-adulting kasi medyo adult na tayo. And speaking of, balik tayo din sa slogan ng Pilipinas. Yeah, love the Philippines. Ano masasabi mo doon? Ako dahil recently, di ba, nag-local tayo. Baler, Iloilo. Napa-love the Philippines talaga ako. Hindi ko sinasabi. Totoo yan? Totoo yan. Okay, kasi, sige. Nagbibiro ako. Guys, joke lang yan. Hindi. Kasi, we've been traveling local dati pa Since 2012. Since 2012, tapos nag-pandemic doon tayo umistop. Actually, bago tayo bumalik sa Japan, nag-local travel ulit tayo sa Baler ilang beses. Yeah. Nung pandemic mismo, di ba? 2022 to Oo. 2023. Yun yung nag-start tayong mag-travel ulit. Kasi di ba, na-stuck tayo nung pandemic. Tapos nung bumalik tayo mag-travel, nag-start tayo local ulit, Baler. Oo, Baler. Kasi parang yun lang yung medyo, yung kasi pag nag-aeroplano ka by that time, parang mahigpit yung requirements. Hassle pa. Oo, hassle. Kaya naisip natin bumalik tayo sa gusto nating province, yung Baler Aurora. Madali lang puntahan, bus lang kasi. Oo, kaya on my opinion, maganda kasi. Maganda yung lugar. Tapos ito nga, nung Iloilo, parang lalong na rejuvenate, no? Yung love ko sa Local travel. pag-travel locally. Kasi, di ba, recently puro international, puro Japan. Ayan, yung mga products dyan, Japan. Yan, puro Japan tayo. Yeah. So, madaming comparison talaga eh. Di mo maalis sa isip mo. Ang daming comparison pag pumunta ka or nag-travel ka international laban sa local. Yeah. Sana all ka na lang, bakit ganito for example, sa Japan, tapos dito sa Pilipinas, bakit ganito? Di ba? Parang usually nadidismaya. Yeah. Kaya minsan yung sa threads nga, nagkakaroon ng mga debate, kumbaga mas mahal pa yung Pilipinas kaysa sa Japan or sabi natin sa ibang Southeast Asia like Indonesia, Vietnam, Thailand. Yeah. So nagkakaroon ng comparison, kumbaga mas worth it daw yung money doon. Pero nung pumunta tayo sa Iloilo, nagulat ako kasi nag-check din ako ng budget eh. Yeah. 'Di ba? Na baka pagka-release itong podcast ito, either na-i-post ko na yung budget natin Sa Reels, sa Reels. So, kaya follow my socials, guys. Kaya napansin ko, medyo may kamurahan. Hindi ko sinasabing sobrang mura. Kumbaga, expected ko siya tapos mas mura siya kaysa sa international travel. Siguro dahil sa deal na nakuha din natin sa AirAsia Move. Kaya parang, pwede pala mag-travel dito ng ganito kamura. Tapos, ang sasarap ng pagkain pa doon sa lugar na pinuntahan natin. So, merong ganong lugar, kung isasama ko yung sinabi mo, meron pa rin naman na lugar sa Pilipinas or local travel na sulit, hindi ganon kamahal. Tas yun, sobrang sarap nga ng mga food. Siguro kasi kinompare nila, di ko rin alam anong basis nung mga nag-post nun eh. Masyadong, sige, yung sasabihin mo? Hindi, kasi guilty din ako doon. Kasi Okay. kung titignan mo kasi yung hotel, minsan nakakuha tayo ng hotel sa Japan around 2,000, 3,000. Ang ganda na nun. As in, may bathtub. Tapos may mga complimentary toiletries. Kompleto talaga. Toiletries. Unlike yung alam niyo na itong hotel na siguro kung nakaantabay kayo sa mga socials namin sa Boracay.
Mm. Yung 2,000, 3,000 doon, parang So lang na. so talaga eh. Kaya ka na nag-hotel doon kasi Boracay yun. Malapit sa beach na maganda. Pero kung yung hotel mismo, walang-wala. As in, sobrang olats compared sa hotel sa Japan, sa Taiwan. Sa ganong price Oo, sa range. ganung price. Kumbaga, sasabihin nila, kasi Boracay naman kasi maganda yung beach or something, tourist destination siya. Pero bakit naman yung Tokyo? Bakit naman yung, sabi natin, Taipei, mga tourist destination din naman yun. Bakit kaya nila magmura ng mga hotel? Mm. Tapos, nabanggit mo na doon sa past episodes or vlog yata na Bali, Indonesia. Oo. Oh. Nakavila ka na sa ganyang presyo. Guys, villa. Di pa ako makapag-comment kasi di namin alam kung scam ba yung nakuha namin or something. Balitaan namin kayo. Oo. Kumbaga, mako-compare mo talaga yung price ng mga hotels, food, shopping sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Oo. Ngayon, nung nag-ilo-ilo tayo, yun, may magandang deal. Oo. Meron pa 12,000. Ito guys 12,000 pesos, 5 nights na hotel, plus meron pang airfare round or- trip, dalawa na kami. Two. 12,000 pesos. Yung dati pag naririnig ko yung 12,000 pesos, dito sa Maynila, parang 3 nights lang yun. Sa mga staycation hotels. Yes. Sabihin na natin sa Makati kasi nagsa-staycation tayo doon. So alam natin Oo. price ng mga nagre-range from 2,000 to 4,000 per night natin pag magsa-staycation tayo. So Sipin mo yun, no? parang 3 nights mo na. 3 nights staycation sa Makati. Pero yung nakuha nating deal is 5 nights hotel plus airfare to Iloilo for 2 round trip. Ang sulit nun. Kaya siguro parang na-rejuvenate yung sabi mong Yes. word. Na-revive ang iyong love the Philippines. Tapos, kung i-compare ko sa Baler, Mm. buong stay lang natin yung sa Baler. Wala pa yung pamasahe sa bus. So, you mean, mas mura pa yung Iloilo natin sa Baler trip na 4 nights lang. Oo. While sa Iloilo 5 nights. Tapos may plane pa. Oo. Di ba Okay. isipin mo yun, kaya palang mag-travel ng ganun, basta kaya mo lang maghanap ng mga deals. Yeah, pero based sa sinabi mo, meron pa rin talagang yan. Yun na lang, si Baler tsaka si Iloilo. Medyo may mahal pa rin na travel sa Philippines. Like si Baler. Actually, namahalan na kami sa kanya Oo. lately. Don't get us wrong, guys. Isa sa favorite naming destinations yun. Mga naka-anim na balik na kami doon. Pero after Iloilo, na-compare namin na, okay, hindi na pala ganun kamura Oo. at saka kasulit si Baler kasi may nakita kaming much better deal. Tsaka mas matipid nga yung nagastos namin sa Iloilo compared sa Baler. Oo. So, yun lang. So, ibig sabihin, meron pa rin at merong medyo mahal na nga. So, yung mga nirarant ng iba sa threads na ang mahal na nga sa Pilipinas gumala, tapos hindi sulit versus sa ganitong lugar o ganitong lugar locally or kahit internationally, parang hindi na siya subpar. So, nagigets ko rin yung sentiments nila kasi in a way, nakaka-relate din tayo doon dahil may mako-compare at mako-compare ka talaga eh. Pero yun nga, yung Iloilo, local yun na. O, ba't nagustuhan naman natin, sulit naman for us. So, meron at meron pa ring lugar. Meron at saka yung convenient pa, may Grab. Basta pag may Oo Grab, nga, no? natutuwa ako eh. May Grab. Tapos, isipin mo, 1 oras lang yung flight natin Oo. versus nang nag-bus tayo sa Baler, 6 Oo. hours ba? 8? 6. 6 hours. Di ba puyat? Oo, pagod na pagod ka, tanda sabihan, tapos sorry do sa bus, di ganun kaganda talaga yung Oo, yung Mga- Joy Bus nun. Joy Bus na yun eh. Kumbaga, yun yung pinaka-premier na bus ng Pilipinas kung tutuusin. Alam ko meron yung nakahiga, pero grabe, sobrang olats, hindi ka Hindi siya Joy. sad bus dapat yung tawag dun eh. Sira kasi upuan na na-tsempohan natin. Yung sobrang humihiga. Oo. Ayoko naman ng sobrang higang ganun. Kahit binalik ko na, di ba? Mamaya nakaganon na naman Bilang ako. dig. Kakainis eh. Sabi, okay, sige, di bale, 6 hours lang to. Pagkatapos ito, baka medyo matagal na ulit tayong bumiyahe ng ganun. Tingnan mo, yung mindset mo, 6 hours lang ito, di ba? Yeah. Naisip yun, 6 hours lang ito. Tapos pag ikaw compare mo sa Iloilo, kahit sabihin mo isama na natin yung yung pagtambay sa airport, mga 3 to 4 hours ka lang. Less hassle pa. Less hassle. Tapos sabihin natin sa Japan din, di ba? 4 hours yung biyahe doon, tapos 2 hours ka na sa airport. 6 hours. Kumbaga mako-compare mo talaga yung, hindi lang yung kamurahan guys yung Convenience. yung pagkasulit ng perang binayaran mo. For example, yung Joy Bus, that is 1,000 pesos eh. 980 to be exact. 980. 1,000 na. Rounded up na nga, 1,000 eh. 20 na lang eh, no? 20 na lang. 1,000 pesos. Tapos, pag round trip ka, 2,000. Mm. And kung ikaw makakatsyempa ng mga piso fare, AirAsia,
Tayo, kami, kahit AirAsia ng mga sale, makakuha ka ng 2,000 round trip sa Pilipinas. True. Diba? Komportable ka pa. So, mamili ka guys. Bus na 6 hours na around 4,000 din for 2 I mean. Or versus plane na 1 hour tapos 4,000 din for 2. Syempre, doon ka na sa plane. Oo, baga matik na yon. Tsaka mapupunta mo pa, for example, yung Iloilo, na nagulat tayo sa sarap ng pagkain talaga. Yeah. Oo, tapos, syempre, may mga mahal. Ito yung lagi nilang kino-compare. Siargao, Boracay. May nakita pa nga akong post na panay foreigner na sa Siargao. Tapos, tapos nagre-reklamo, hindi lang yung mga Pinoy, pati foreigner na, Ang bakit mahal. ang mahal ng from Manila to Siargao, mas mura pa yung Japan, di ba? Kaya doon nila nako-compare. Pwede. Ang Isa di nila yan. alam, may mga ganda pang lugar kaysa sa Boracay, kaysa sa sa Siargao. Bohol. Tapos Bohol, marami ding foreigners na. Maraming foreigner. Ito yung kinalulungkot ko pa eh. Yung Batanes, hanggang ngayon sobrang mahal puntahan. Isa sa mga premier spot na ang gandang puntahan, pero hindi mapunta ng karamihan kasi ang mahal. Paano mo lalabi ng Pilipinas kung ang mahal niya? Di ba? Parang yun yung pinakamaganda sa tinanong mo ngayon. Maraming debate around that Mahirap siyang masyadong pag-usapan cause may mga magagalit when you say na, bakit nyo kino-compare ganyan? Tsaka basta lalabas yung pagiging patriotic nila. Tapos magagalit sila when you compare, sabi wag na raw kayo mag-compare, ganyan. Guys, kasi mahirap siyang hindi mangyari, especially if may mga na-experience kang ibang lugar. Hindi, yun at yun lang. I mean, let's take it like on a positive note, na kapag nag-compare tayo, hindi naman natin ibig sabihin dina-down yung lugar. Hindi It's to, improve ba? Yeah, kasi nga, to progress, kailangan mo rin mag-compare. Paano mo masasabi na ikaw ay umaarangkada kung wala kang kakumpetensya? Exactly. Pwede namang hindi siya take negatively, di ba? Pwede naman natin kuhanan ng inspiration, ng lesson na, ganito pala doon. Di try natin sa atin locally, ganyan. Well, hindi kami eksperto Parang naisip lang namin, di naman masama mag-compare Oo. Siguro kasi yung iba, baka naman meron kasing iba na mayabang na yung dating, na kapag nag-compare is, parang dinadown na todo na yung pinanggalingan niyang lugar, which is ito nga, ang ating bansang Pilipinas. Parang ko yun. akala mo, nakalimutan na yung roots, na tipong niyuyurak na yung pangalan ng Pilipinas just to compare na. Kasi ganito dito lalo na, naku, may mga nakita akong ganyang comments. Usually I'm sorry, hindi lahat guys, hindi lahat pero parang yung mga nakalipat na ng ibang bansa, it's either doon na nag-migrate or baka OFW. Not all konti lang sila. May iba, may mga konting gano'n na magko-comment na nakaranas kasi sila ng maganda nga naman na buhay na doon. So yung pagkaka-compare nila is parang dinadown na masyado yung Pilipinas. Huwag namang ganun. Gets? Kaya siguro, naiintindihan ko rin yung mga nagko-comment na patriotic na parang napiprejudge nila yung mga ganitong statement na nagko-compare from ibang bansa to Pilipinas kasi nakakarinig sila ng constantly sa mga ganyang tao So, nadadami tayo na we are comparing to improve our country. And constructive naman yung criticism. Hindi naman natin binababa, Yes. Kasi sa totoo lang, pumunta ka, locally pa lang locally. Okay. Ayoko na magsabi ng lugar kasi baka ma-cancel ako doon, no? Sabi natin si Province A kasi may alias na lang. Province A Sige, na lang. para safe. Para safe. Kasi ang trabaho ko dati, di ba, nag-field work ako. So pupunta ako sa iba't ibang probinsya talaga. Particularly sa Luzon. Kumbaga halos napuntahan ko na. So may kita ko yung kahirapan ng probinsyang yun. Tapos, mapapano ko, bakit dito sa probinsya B, kaya namang ganito? For example, Iloilo. Yan. Maganda naman, pwedeng ganito. Bakit kay province A, hindi pwede? Bakit hindi ganito? No, naitinda, ayoko maging political about this episode, no? Pero magko-compare ka pa lang sa sariling bansa na lang natin. Bakit itong province mas maganda, bakit yung isa hindi, 'di ba? From that, kung you will take negatively, kuwari, ako yung si taga-province A, di totoo yan, without going to province B, di ba? To check man lang. To check man lang kung ano yung difference, paano mo nasabi rin? Diba? Parang i-take na nga niya na parang maging emotional si Province A. Ano na lang, metaphor na lang. Maging emotional siya instead na pakinggan yung sinabi na
si Province B ganto ganyan, ang ganda na. Tapos parang papairalin niya yung emotions niya kesa mag-improve or kesa i-check or i-fact check yung Oo. comparison na nangyari. Isa pa yan, nakakalimutan natin kasi mag-fact check din. Minsan naniniwala na lang tayo sa, for example, may isang influencer nagsabi ng kasiraan sa isang lugar, sa isang restaurant or whatsoever, di ba? Parang ida-down na natin talaga siya without even checking kung talagang tama ba yung sinabi niya. Wala talaga. Wala talaga mangyayari sa bansa natin if we are always on the negative side. Tapos hindi man lang natin hinahayaan yung mga utak natin magkaroon ng constructive criticism para lang may improve talaga kung ano yung kakulangan natin. Ang dami. Yeah. To be honest, pucha. Magiging political to pagka... Oo nga, pag hinabaan ko pa, pero cut ko na doon at masasabi ko lang, pag pumunta kayo sa mga metro, yan, yung mga metropolitan sa mga bansa like Bangkok, yung mga napunta na lang natin, Taipei, Tokyo, Osaka, Fukuoka, na mga ibang bansa, mapapatanong kayo, bakit dito kaya nilang maglagay ng maraming subway, train, bakit yung transportation from the airport papunta sa lugar na pupunta mo, madali lang. Alam mo, ang gaganda ng questions mo. I think yung mga nakikinig nito, may idea naman sila, tayong lahat, kung ano sagot dyan. Hindi na lang namin i-discuss dito. Pero alam ko may sarili-sarili tayong nahuhulaan or nafe-feel na dahilan bakit ganito ang ating mahal na bansa. Oo. Kanya-kanya, alam nyo na yan, guys. Actually, Malalaki na kayo. yung patriotic, no, yung parang nagsasabi na hindi, mali kayo, maganda talaga Pilipinas. Para sa akin, mas hindi nila love ang Philippines eh. Kasi they are closing for improvement eh. Unlike tayo, Gets. unlike yung mga taong nagkakaroon ng constructive criticism, bino-voice out talaga kung ano yung kailangan i-improve dito sa Pilipinas, mas mahal natin ang Pilipinas. Kasi ang sarap kaya, for example guys yung Boracay, isa sa mga pinakamagandang beach talaga na napuntahan namin. Itong Pilipinas, talagang ang gaganda ng beach natin. Isipin nyo na lang kung yung Boracay is kasing mura na lang. Ayun na lang Same ang hotels and bilihin sa Bali. O kaya sa Pattaya na lang. Actually, yung Pattaya medyo nagmahal pa nga eh. Vietnam daw, mura din. Vietnam, isipin nyo na lang, 'di ba? So more more local yung makakapag-travel sa ating sariling bansa, 'di ba? At makaka-experience ng ganda ng ating bansa rather than pumunta sa, di ko sinasabi subpar ibang bansa. Kumbaga, mas lesser beach tourist attraction like Danang, ganon, like Bali, na pag tinanong mo sila, kaya nila gustong pumunta doon kasi mura Mas talaga. mura. Oo. Pero kung tatanungin mo yung beach ba kasing ganda ng Boracay, hindi. 'Di ba? Baka mas maganda pa yung Puerto Galera. Isipin mo yun kasi ang dami nating mga gandang beach, hindi lang natin na-utilize talaga. Parang sariling, ito ang pangit man sabihin guys, no? Parang sariling kababayan tinataga din tayo minsan nang hindi natin alam. Yeah. Diba? Sige, sa pamasahe pa lang sa Oo. mga taxi, Yeah. ganyan. Yeah. Diba? Oo nga, So, no? Oh my God. minsan may talagang lolokohin. Di ko alam siguro sa hirap ng buhay ba yan Yes. or something. Sa yun. 'Di ba? Pero yun nga nakakalungkot. Ang hirap mahalin ng Pilipinas. Ang hirap ng love the Philippines pero kailangan. Yeah. Kaya naman. Kaya yan. naman, mahirap. Pero- Ganun talagang pagmamahal. Oo, wow. Pero balik tayo lang doon. Let's make it a little bit lighter. Yung Love the Philippines na slogan. May nabasa ako sa threads which I actually agree. Parang mas maganda if nilagyan ng kama. Oo. Love the Philippines. Hindi Yan. Love the Philippines. Kasi parang inuutosan mo silang mahalin nyo ang Pilipinas Oo, tama. Mahalin nyo ganon. Parang ganon. Parang mas maganda na minamahal kayo ng Pilipinas. Di ba? Parang sincerely yours. Oo. Love the Philippines. Parang ganon. Kung may kama lang. Pero, I get it. Siguro. Kaya kaya nagkakaroon ako ng statement ng, 'di ba, ang hirap mahalin ng Pilipinas kasi parang inuutusan tayo eh. Ayun nga. Love the dahil Philippines. slogan na yun. Ha? Kayo, love the Philippines. Pero akin best pa rin na slogan yung It's more fun in the Oo, Philippines. the best. Gusto ko yun. I like that. Feeling ko yun yung golden age ng ating tourism eh. Maaari. Oo, yung is more fun in the Philippines. Tas ang dami talaga. Kaya nga tayo parang, yun, mga 2012 ba yun? 2012 to 2019, pure local halos. Oo, kaya parang naengganyo tayo, nakita natin, wow, ang ganda ng mga whales dito sa Oslo daw. Tapos mga Batanes, ang ganda, parang
New Zealand, may mga ganun mga comparison daw. And hindi masama para sa akin yun. Ako rin, hindi. Yung iba parang bakit nyo ginagawang description ng isang lugar is ito New Zealand of the Philippines. Ito Maldives of the May Philippines. mga ganun, may mga ganun tao. May ayaw nung ganung pagkaka-compare. Wala namang problema yun, guys. Sariling flavor pa rin naman yun ng lugar na yun. For example, yung sinabi ko, Taiwan, parang mini Japan. Oo. Then, ni-research ko, meron pala talaga silang ties. So talagang, kaya ko pala nasabi yun. So parang quick lang, hindi masama yung ganung sa akin, description. Parang lang yun pinakamalapit mo siyang pwedeng i-describe. For example lang, marami sa atin ang hindi pa nakakapunta ng Batanes. Let's be honest guys, sino dito manonood ng mga vlogs ng Batanes? O kaya nakita nyo sa TV, sa mga free TV ang Batanes. Wala ka masyadong makakita. Wala ka masyadong information about Batanes. So, paano mo siya i-describe sa isang taong hindi pa masyadong alam ang Batanes? Iko-compare mo siya sa isang lugar na nakita na karamihan sa free TV, sa mga alam nilang lugar. Like yun nga, parang New Zealand. O kaya sabihin natin, yung mga napanood natin ng bata, kala Sarah ang munting prinsesa. Diba? Pwede. Kaya ganun mag-isip yung pag ganun yung nag-describe. Diba? Wala namang masama. Fun fact. Since nandiyan na tayo, yung Batanes, may napuntahan tayong isa na parang mini Batanes. Dinggalan, Aurora. Kasama sila mama. Oo nga. Diba may part pala. doon na parang Marlboro. Oo, field. Tapos may nga ba? lighthouse. Diba yung may lighthouse? Hindi ko maalala kung may lighthouse. Ang pinaka naalala ko sa picture yung parang yung green. Oo. O, diba? Oo. So, wala siyang masama. Kasi parehas naman maganda. And, when you say that na parang Batanes, mini Batanes, itong lugar na to, may sariling flavor pa rin yung lugar na yun. It doesn't mean parehong-pareho. Oo. It doesn't mean lower version siya. Yeah. Parang kasi, guess mo yung iniisip nila Parang lower version kapag kinumpare ka doon sa isa Hindi, mas kilala lang yung isa at ikaw, may ibang flavor ka. Just like Taiwan, Taipei. Diba? Little Japan. Kasi mas kilala ang Japan, 'di ba? Karamihan, pupunta ako dito, mas alam niyo yung Japan kaysa sa Taiwan. So, paano mo mako-compare yung Taiwan? Paano mo siya i-hype no? Paano mo siya i-recommend sa mga kakilala mo? Little Japan. O sige, tanggalin natin Little Japan. Sige, paano niyo i-describe? Mapagkain doon, lasang Taiwanese fried chicken. Mga ganun ba i-compare niyo? Di na siya na live up to the expectation. Siyempre yung vibes at feels agad, yung parang one snap maiisip mong ganun. So yun, umaba na, 'di ba? Supposedly maiksi lang 'to pero basta maganda yung naging episode kasi para sa akin ang dami nating nasabi about sa Philippines na possible pwedeng i-improve or whatsoever. Tsaka travel pa rin talaga is our core. Yun lang yung nasabi. Partida, medyo masama pa pakiramdam ko nito pero ang dami ko kasing insights about Philippines na talagang kilala mo ko medyo patriotic ako talaga na tao Yeah. Pero yung pagka-patriotic ko, hindi siya yung parang magiging Kiss ass. Kiss ass, hindi. Kasi pag pumunta talaga kayo sa ibang bansa, grabe guys. Alam ko na, to close this, yung sinasabi natin na pwede naman i-fact check or tingnan ng maigi yung Philippines in a realist way, hindi in a negative and hindi in a positive way. Kasi pag positive, sobrang toxic positivity, yun may sobrang mga patriotic na hindi, sobrang ganda ng Pilipinas, wala lang kailangan baguhin dito, perfecto. Kasi dito tayo pinanganak, bayan natin to. Yung mga negative naman, wala na yung pag-asa. Pangit na yan. Dito na lang kayo sa ibang bansa. Lumipat na rin kayo, ganyan. Tayong mga realist na lang, isasabihin ko Ano ko lang to, naisip ko lang bigla, term ko. Nandun tayo sa parang gray area or nasa gitna nung dalawa, nasa neutral. Ano ba? Nasa taas. Dun sa part na, yes, nakikita namin yung negative, nakikita rin namin yung positive, nakikita rin namin na meron pang i-improve, tapos hindi masamang i-compare sa iba for the improvement. So, yun lang, guys. Yun ang ayaw ng mga tao yung mga nasa gray area. Sayang. Pero, sa totoo lang, dapat nandun tayo. Halos lahat. Para makita natin both sides din. Kumbaga, ang ating mindset is love the Philippines. Yun lang talaga. Love the Philippines in a way for improvement. Hindi siya for kick-ass. True. That's it. Kaya kung gagala kayo, gamitin nyo yung mga codes namin para makatipid kayo. Jamimoy Klook, Soral Klook, Jamimoy Agoda. Follow our socials din. Marami pa kaming travels na mangyayari. As in soon, malapit na. Kaya isi-share namin yung lahat sa socials. Kaya follow. See you next time. Bye!